dito sa napakasalimuot na problema ng drug war kasi talaga maraming tinamaan dito. Kasama na diyan of course yung konsensya po natin bilang mga Pilipino. Maawa tayo sa buong bansa na pumapalakpak sa pagpatay. May dugo sa kamay ang buong bansa ngayon, Christian. Maawa tayo sa buong bayan. Father, ito, makakasagot lang nito yung Diyos, no? Pero bilang pare, ano ba yung perspective dito? Kasi malinaw naman kung ano yung tama at saka mali. Pero yung grupo nila Duterte, nagsasagawa din ng mga prayer rally in support of Duterte and his drug war na alam natin was murderous. How does it work? Yung alam mong mali, pero prayer rally yung ginagamit na behikulo para ipahayag yung mensahe. Help us make sense of that. Yan ang hanggang ngayon na talagang palaisipan pa yan at nakakawala ng tiwala sa sarili bilang pare, bilang simbahan. Parang walang epekto yung ating mga pangangaral. Nalulungkot ako, ikinalulungkot siguro to ni Jesus na mas kumakampi tayo doon sa mga berdugo. Siyempre, importante po rito yung accountability, no? Pero marami sa mga kababayan natin, at least anecdotally, nakakaramdam ng awa. Pag nakikita yung imahe ni Duterte na mahina, matanda, tapos mabagal maglakad, tapos yung first appearance niya sa ICC, parang halos hindi makapagsalita. Ano ba yung dapat tugon dito? Kayo, kung makakausap niyo ito mga naaawa, paano ba dapat na mensahe dito? Ako, naaawa rin ako kay Duterte sa totoo lang. Kasi bakit niya ginagawa ito eh? Na nakakaawa na dumating siya sa punto na ganito. Sana yung awa, palawakin natin. Sana mas malalim at mas nauna sana yung awa doon sa mga walang awang tinatay. Huwag tayong mamili ng pag-aalayan ng kagandahang loob. Maawa tayo sa lahat na nakakaawa. Hindi lang isa ang nakakaawa. Hindi lang isang uri ng grupo ang nakakaawa. Palawakin natin ang ating kalooban para maawa tayo kay Duterte, pero maawa rin tayo sa lahat ng mga pinatay ng mga inutusan niyang pumatay. Maawa rin tayo sa mga pulis na nagamit. Nasira din yung kaluluwa nila yan. Maglalasing yan para lunurin lang yung konsyensya nila.